Maganda ba ang buhay dito sa Canada? Maganda ba ang buhay sa Canada? Hindi maganda ang Canada. Babalik na lang ako sa Pilipinas. Maganda ang trabaho ko doon, magaan ang trabaho ko, at malaki pa ang sweldo ko sa Pilipinas. Dito na ako mga boss. Update ko na lang kayo mamaya. What's up mga boss? Kamusta kayo mga boss? Ngayong araw na to mga boss, lilinisin ko yung shed namin. Makalat at marumi mga boss. Buti uminit na mga boss. Kaninang madaling araw, pagpasok ko, ang lakas ng ulan. Buti tumila na. Ang nga pala mga boss, kung mapapansin nyo, tulad ditong halaman na to mga boss, nalanta na at nagsisimula ng magkulay dilaw yung mga dahon. Kita nyo mga boss, yung punong yun oh. Nagdidilaw na sila mga boss. Kasi mga boss, malapit na ang fall. September, simula na ng fall mga boss. Ang kasunod nun, winter na mga boss. Ang hirap na pag winter mga boss. Ito mga boss, itong sitwasyon ngayon at makalat. So dapat kahapon ko pa ito lilinisin. May trabaho naman ako sa 7-Eleven. So ngayon wala akong part-time sa 7-Eleven. Kaya may time ako para linisin ito ngayon. At para bago mag fall next month, malinis na to. Kasi pagdating ng winter, kasunod na nun, hindi na ako makakabalik dito sa shed. Ito yung sa kaibigan na anak ko, yung umuupa sa amin, sa kanya yan. At i-check ko na rin itong mga gulong namin mga boss. Ito makapal pa oh. Yung mga kababayan natin dito, meron silang mga pangsukat na ginagamit sa ganito eh. Pero ako daliri na lang, okay na siguro to. Malalim pa mga boss oh. Ibig sabihin makapal pa daw yung ganito. Ito makapal pa rin mga boss oh. Kasi pagdating ng winter, kailangan bago mag-winter, magpapalit na ako. Yung summer tire ko, papalitan ko naman ng winter tire. Kasi kapag nahuli ka, violation yung mga boss. Penalty yun.
masisira yung record mo sa insurance. Kaya, chinecheck ko na yung gulong ko. Kasi kung manipis to, malayo pa lang yung winder, mapaghandaan na natin, mapag-ipunan na natin para mapalitan natin ng bagong gulong. Mahal kasi ang gulong dito mga boss, kaya kailangan talaga ingat na ingat ka sa gulong. Kapag summer tire, palitan mo na yung gulong mo ng pang summer. Huwag mong gamitin yung pang winter tire mo sa summer. Talagang, at bawal naman talaga yung mga boss. Bawal dito yun. Ayan, makapal pa to. Ito naman, pang winter ko, sa kotse ko, makapal pa rin oh. Makapal pa mga boss oh. Malalim pa. Yan, yung apat na yan, makakapal pa yan eh. Dinouble check ko lang. Magsimula na tayo maglinis mga boss. Ako nga pala mga boss, naalala ko nga pala. May nabasa akong comment dito eh. Kagabi pa naman, nabasa ko siya. Sabi niya, kabayan, maganda ba sa Canada? Ay mga boss, ano? Maganda ba sa Canada? Marami kang maririnig niya mga boss eh. Iba't iba ang maririnig mo. Merong maganda ang sasabihin, maganda raw sa Canada. Meron namang sasabihin yung iba na pangit ang Canada. Naalala ko tuloy nung bagong dating dito si Mrs. Noong 2013. Napadaldal na naman ako mga boss. Hindi, naalala ko lang to si kabayan eh, na nag-comment sa akin. Naalala ko nung 2013, nung unang dumating dito si Mrs. Dati siyang nagtrabaho sa Singapore. Noong 2012, mga gano'n. Tapos napunta siya dito ng 2013. Trabaho niya dati, cashier mga boss. Hindi ko natatanda ko anong ano yun eh, company yun eh. Nung dumating siya dito, ang in-apply niya dito ay cashier din. At ang pagkakaiba lang, nung dumating siya dito, ang naging trabaho niya ay all around. Kasi doon, cashier lang talaga siya. Pagdating dito, medyo nanibago siya. Kasi bukod sa ikaw magkakashier doon, ikaw din ang magdi-display ng mga grocery, ikaw din ang mag-receive ng mga freight, katulong ka nila, tapos ikaw din ang magmamap, maglilinis, tulong-tulong talaga kayo mga boss. Walang janitor, ikaw din yon mga boss. So, nung panahon na yon na mababa pa ang rate niya, pero mura ang mga bilihin nun nung panahon niya na dumating dito, nung taon na dumating siya dito. At mura pa yung apartment. Yung sinasabi nga niya sa akin na pag nag-uusap kami na dumadating siya, masakit ang katawan, ganyan. Kasi nanibago nga. Hindi yung ganun talaga ang trabaho niya dati. Sa ngayon magkaiba. Ngayon nadagdagan yung trabaho niya, talagang physical talaga. So pinagtyagaan niyo ng ilang taon. Hanggang sa nakuha na nga yung anak ko at nakuha na rin ako. Pagdating dito, nagtulong kami sa trabaho. Talagang mga boss, talagang pag hindi ka magtsatsaga dito at hahabaan mo yung pasensya mo, malaking adjustment ang gagawin mo mga boss dito sa Canada. Kung nasanay ka sa dati mong trabaho na ballpen at papel lang yung hawak mo, o teacher ka sa atin, pagdating mo dito mga boss, iba yung a-applyin mo syempre. Kasi hindi naman basta-basta hindi naman basta-basta nag-hire dito ng mga teacher, mga boss eh. Kaya pagdating mo dito, dapat ihanda mo yung sarili mo na ganito yung madadat ng trabaho. Dahil marami ka namang mapapanood ng mga mga nagbablog dito sa Canada.
Lalo na yung mga student visa dito mga boss. At ayun nga mga boss, nung dumating na ako dito, ayun, nagtulong na kami dalawa sa trabaho. At nagiging maayos na yung kita. Hindi tulad dati nung nag-iisa pa lang siya, talagang sapat lang sa mga gastusin niya dito, mabayad ng apartment at sa pagpapadala sa amin doon. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa Canada, nagsisimula ka pa lang, at nanggaling ka sa magandang trabaho, malaki ang sweldo, magaan na trabaho, may posisyon ka, madidismaya ka talaga at masasabi mo na hindi maganda ang Canada para sa'yo. Pero kung ang isip mo, kaya ka pumunta dito, ay para sa pamilya mo, lalo na para sa mga anak mo, magtsatsaga ka at mag-a-adjust ka talaga. At kung ano man yung nakikita mo sa iba dito, huwag mong gayahin, lalo na kung ikaw ay baguhan pa lamang dito sa Canada. Kasi sila matagal na, so kaya na nilang bumili ng kung anong gusto nila. So dahil ikaw ay bago at nakikita mo sila, mga katrabaho mo sila, huwag mo silang gayahin. Dahil huwag mong madaliin ang lahat. Dahil ikaw din ang may hirapan, ikaw din ang mababaon sa utang. Magtiyaga ka lang, magtiis ka lang, at darating din yung isang araw na magiging maayos din ang lahat para sa iyo, madadala mo ang pamilya mo dito at mga anak mo. At masasabi mo na sa sarili mo, maganda ang Canada para sa akin. Ganun lang ang buhay mga boss. Matuto lang talaga tayong magtipid. At wag mong laging ikumpara yung trabaho mo dati sa trabaho mo ngayon. Kasi pag laging ganoon ang isip mo, hindi ka mag-move on, talagang hindi ka makakaahon. Kung nasan ka man kung yan yung isip mo, yan na talaga palagi ang iisipin mo na hindi maganda ang Canada para sa'yo. Ito yung trabaho ko. Dati trabaho ko ganito, magaan sa office lang. So, alisin mo yun sa isip mo, huwag mo ikumpara yung palagi. I-enjoy mo lang yung buhay mo. Nandito ka sa Canada, i-enjoy mo lang yun. Trabaho ka lang. Marami naman tayo mga kababayang Pilipino dyan. Makipagkwentuhan ka, kumuha ka ng mga ideas, ganyan. I-share mo yung sitwasyon mo, ganyan. Para may share din naman nila sa iyo kung paano yung ginawa nila. Paano sila nakapag-adjust pagdating dito sa Canada. So, ganun talaga ang buhay mga boss. Kahit namang sa bansa ay kahit hindi sa Canada. Yun nga lang, tulad sa Saudi, kapag doon ka napunta, may kontrata. At every 2 years, mag-renew ka ng kontrata mo, madadala mo ang pamilya mo. Pero, alam ko, walang benefits na katulad dito. Dito kasi, maraming benefits sa mga bata, ang mga anak natin. Kaya, isa yun sa dahilan na ang Canada ay para sa ating mga anak, mga boss. Dahil meron silang support galing sa government. Kaya, kung bago ka pa lang dito, talagang magtiis ka, magsikap ka, at diskarte lang sa buhay mga boss. Talagang malaking adjustment ang gagawin mo. Darating din ang isang araw mga boss. Magiging maayos din ang sitwasyon mo dito. Madadala mo ang pamilya mo. At magiging masaya kayo dito para sa mga anak mo mga boss. Okay mga boss, maglinis na tayo at pakiramdam ko parang naririnig ko pa tayo na pumapatak yung ulan sa bubong. Naririnig yung mga boss.
Ito mga boss, nabili ko lang to sa online. Treadmill mga boss. Second hand ko lang binili yan. Gamit na naman yan eh. Ah, may damage pa nga eh. Oh. Dati malimit kong gamitin. Pero ngayon madalang na. Kasi pagdating ng winter, wala ka ng time, hindi mo na mapapasok tong shed mo eh. Ngayon, hanggat summer pa, bawasan na natin yung kalat mga boss. Papalitan ko na ng bagong plastic to mga boss. Tinatakpan ko talaga to eh. Palitan natin mga boss. Punta. Pasok ka? Oo, nagtrabaho Anong ngayon. oras? Ngayon, hanggang 10:30. Ba? O, tingnan naman yan. Overtime yan. Hindi. Ganun lang kayo yung hours ko. Sige ba? Sige, Check lang sige. ako kasi may kala ko na yung nangyari. Sige, ingat! Yun yung nakatira sa amin mga boss, yung kaibigan na anak ko. Papasok na siya, magpa-part-time na siya eh. Mga boss, medyo nabawasan ng konti yung kalat.
Init na talaga eh, oh. Maliit lang yung shed ko mga boss. Kaya mabilis linisin. Maliit lang kasi itong nakuha naming bahay mga boss. Kaya medyo madaling linisin. Paano mga boss? Paalam muna saglit at susunduin ko muna si Mil sa trabaho. Paalam mga boss.